Usapang Budget Natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang Budget Natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Magandang gabi po, mga kababayan. Ako po si Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Magandang gabi, Yusek Goddess. Ako naman po si Alan Alianige. Welcome po sa programang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Ang atin pong programa ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at napakikinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At siyempre tayo po sabayan din napapanood sa TV Plus Channel 3 at sa Folabox Channels 45 to 49. At siyempre, nariyan din tayo sa Facebook Live po ng Radyo Pilipinas, ang Facebook Live page ng Philippine Information Agency at sa Usapang Budget Natin page ng DBM. Grabe no, pasensya na. Isingit ko lang. Sobrang starstruck ako tonight kasi ang kasama ko na anchor ay ang mismong station manager ng Radyo Pilipinas, si Sir Alan. Naku, Yusek, ako nga na-starstruck at kasama ko ang Undersecretary ng Department of Budget and Management. Thank you. Mutual Admiration Society. Ayan, siksik po sa balita at impormasyon ng programa natin ngayon. Dahil mamaya po ay makakasama natin ang very hardworking at very competent na Secretary ng Department of Information and Communications Technology or DICT. Pero bago yan, narito muna ang ating Budget News! Usapang Budget Natin. Budget News. Ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman para sa Global Unity, binigyang diin niya ang pagbabagong hatid ng pamumuno ng kababaihan sa pagpapalaganap ng kapayapaan at ang pangangailangan sa pagkakaisa upang maisakatuparan ang gender equality. Sa ginanap na press conference bilang paghahanda sa International Conference on Women, Peace and Security or ICWPS, binigyang importansya ni Sec Mina ang kahalagahan ng kolaborasyon o pagkakaisa upang maisakatuparan ang layuning maitaas ang estado ng mga kababaihan at mapanatili ang kapayapaan. Inihag din ni Sec Mina ang naturang pagtitipon ng isang katunayan na ang kababaihan, kapayapaan at seguridad ay hindi lamang lokal kundi pandaigdigang inisyatiba. Ang pakikiisa ng ibang mga bansa ay nagpapatibay at garantiya ng pakikibahagi sa kapayapaan, pagkakapantay-pantay at ang mahalagang papel ng kababaihan sa pagtitipon. Ayon pa kay Secretary Pangandaman, hindi maikakaila na sa pamumuno ng mga kababaihan, umuunlad ang komunidad, nareresolba ang mga hindi pagkakaayos at umuunlad ang bansa. Ipinagmalaki rin ni Sec Mina ang pangunguna ng Pilipinas sa Women, Peace and Security Agenda bilang unang Asian country na nagbalangkas ng National Action Plan on Women, Peace and Security or NAPWPS. Simula pa noong 2010, consistent na ang Pilipinas sa pagsusulong ng pakikiisa ng kababaihan sa proseso ng kapayapaan, partikular na sa lugar sa Mindanao. Siyempre, pagpapalago po ng infrastruktura pa rin sa pamamagitan ng Build Better More program ang isang sa mga prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inihayag po ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Mina F. Pangandaman na sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act o GAA, mayroong alokasyong 1.510 trillion pesos na katumbas ng 5.7% ng Gross Domestic Product o GDP ang mga infra na binubuo ng subsidy at equity na government-owned and controlled corporations o GOCCs na ibabahagi sa mga lokal na government units o LGUs. Dagdag pa ni Secretary Mina, ang alokasyon ay higit na mas mataas ng 13.5% kumpara sa nakalipas na taon na GAA level na 1.330 trillion pesos.
Layunin ng alokasyon sa infra projects na patuloy na mapataas ang access sa basic services, mapalakas ang ugnayan sa iba't ibang industriya at mapalawak ang koneksyon sa buong bansa sa pamamagitan ng mga programa, aktibidad at proyekto sa infrastruktura, transportasyon at digital sectors. Kabilang naman ang pagtatayo ng infra projects tulad ng mga daan, flood control projects at seaports. Bahagi rin ng pondo ang pagpapaunlad sa LGUs, buildings at school buildings, irigasyon, hospital at health centers, water supply systems at marami pang iba. Inihayag ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman na prioridad pa rin ang pangunahing pangangailangan ng mamamayan sa 2025 proposed 6.352 trillion national budget. Edukasyon ang nananatiling top priority na may pondong 977.6 billion pesos, katumbas ang 15.7% sa National Expenditure Program. Susuportahan ng pondo ang programa ng Department of Education or DepEd kabilang ang matatag agenda para sa basic education. Kabilang sa alokasyon ng iba pang programang pangpaaralan tulad ng school-based feeding programs, dekalidad na tertiary education at para sa subsidiya at education assistance. Naglaan rin ang pamahalaan ng pondo para sa cash assistance o ayuda na umaabot sa 253.378 billion pesos upang masuportahan ang mga nangangailangan nating sektor ng lipunan. Nakaangkla ang pondo sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 kung saan layunin nitong isulong at palakasin ang paghubog sa kakayahan ng mamamayan sa pamamagitan ng pagbuhos ng investment sa education, health at protection. Nakisa si Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Mina F. Pangandaman sa paglulunsad ng Public Financial Management o PFM Reforms Roadmap para sa taong 2024 hanggang 2028 na ginanap naman sa Asian Development Bank o ADB headquarters noong Lunes, ikapito ng Oktubre 2024. Binigyan din ni Secretary Mina ang mahalagang papel ng Reforms Roadmap sa pagtiyak ng mahusay na paggamit ng pambansang pondo makarang may pasa sa Kongresong panukalang budget para sa susunod na taon. Dagdag pa ng kalihim, patunay ang nasabing roadmap sa prinsipyo ng transparency at accountability sa pamamagitan ng paggamit ng digital technology na siyang layunin naman ng reform agenda sa paggamit ng open government na maghahatid ng mas epesyenteng serbisyo sa publiko para sa lahat ng Filipino, ang tunay na diwa ng Open Government Partnership. Laman ng PFM Reforms Roadmap ang komprehensibong blueprint ng mga inisyatiba ng gobyerno upang gawing mas moderno, mahusay at bukas ang pamamahala ng pambansang pondo. Dahil dito, kumpiyansa si Secretary Pangandaman na makakamit ng bansa ang A credit rating sa pamamagitan ng roadmap na ito. Sa iba pang balita, lumagda si Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman sa isang Joint Memorandum Circular or JMC na magtatatag ng public utilities for local water supply and sanitation services. Layo ng naturang memorandum na masiguro ang pagkakaroon ng access sa malinis na tubig at sanitasyon para sa lahat ng Pilipino. Naglaan ng guidelines para sa mga local government units or LGUs na magkaroon ng kumikitang water and sanitation utilities na magpapabuti sa mabisa at maaasahang LGU-operated systems. Binigyan din ni Sec Mina ang kahalagahan ng JMC upang mas mapabuti at magkaroon ng seguridad sa tubig ang bawat mamamayan. Kabilang sa mga lumagda sa kasunduan sina Department of Environment and Natural Resources or DENR Secretary Antonia Yulo Gonzaga, former Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., National Economic and Development Authority or NEDA Secretary Arsenio Balisacan, at Department of Finance, Bureau of Local Government Finance Director Brenda L. Miranda. Pinangunahan ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Mina F. Pangandaman ang Dugtong Buhay Movement bloodletting activity noong Martes, ika-8 ng Oktubre 2024 na ginanap sa Naval Station Ernesto Ogbinar, Poro Point sa San Fernando, La Union. Binigyan din ng kalihim ng DBM ang mga pagbabagong hatid ng kolaborasyon, volunteerismo at damayan. Latanya ng nakolektang dugo ay mula sa kagandahang loob na siyang sasagip sa buhay ng mga may karamdaman, nasaktan o may mga hindi magandang pangyayari sa buhay.
Sinabi ni Sec. Mina na ang pagsasama-sama ay nagbibigay ng pag-asa at kalakasan sa mga nangangailangan. Ang mga nakolektang dugong donasyon mula sa iba't ibang ahensya ay gagamitin upang makapaghatid tulong sa mga nangangailangan bilang tugon sa biglaang pagsipa ng mga kaso ng dengue sa bansa ngayong taon. Sa pinakabagong datos kasi ng Department of Health o DOH, umabot na sa 208,000 ang mga kaso ng dengue ngayong taon, 68% mas mataas kumpara sa nakaraong taon na 2023. Ang Dugtong Buhay Movement ay binubuo ng Department of Budget and Management o DBM, Philippine Coast Guard o PCG at Philippine Red Cross o PRC sa pakikipagtulungan sa Philippine National Police, PNP, Philippine Navy, Philippine Air Force at Provincial Government ng La Union. Sa kabuuan, umabot sa 230 ang nakilahok at nagalay ng dugo sa naturang bloodletting campaign ng DBM. At yan po mga tampok na balita sa ating Budget News. Opo, Sir Alan, sa oras na ito, dagdag kaalaman na naman para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Oras na para sa ating Budget 101. Hello, Budget Peeps! Nitong nakaraang September 17, 2024 lamang, iprinesenta na ng Public Financial Management o PFM Committee sa pangunguna ni Department of Budget and Management Secretary Mina F. Pangandaman ang PFM Reforms Roadmap para sa taong 2024 to 2028 kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit, ano nga ba ang PFM Reforms Roadmap at paano ito makatutulong upang mapahusay ang pamamahala sa bansa? Tara't alamin natin yan dito sa Budget 101. Ang Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028 ay isang komprehensibong blueprint na naglalaman ng mga inisyatiba ng gobyerno para gawing mas modern, mahusay at bukas ang pamamahala ng pambansang pondo. Tutugunan din ng roadmap ang mga kasalukuyang hamon sa pamamagitan ng paglulunsad ng key interventions sa iba't ibang priority areas gaya ng cash programming methodologies and systems at dependence on manual procedures and documents. Hindi lang yan, mayroon ding 11 strategic focus areas ang roadmap na siyang pangangasiwaan ng task teams at technical working groups upang masiguro na makakamit natin ang mga ninanais nating resulta. Kabilang sa 11 strategic focus areas ang planning and budgeting linkage, cash management, public asset management, PFM capacity development, accounting and auditing, digital PFM, PFM policy and legal framework, public procurement, disaster risk reduction and management, PFM for LGUs, and monitoring and evaluation for public expenditure. Binigyang diin naman ni Secretary Mina na ang bawat adhikain na nakapaloob sa PFM Reforms Roadmap 2024 to 2028 ay parte ng misyon ng gobyerno na maghatid ng isang bagong Pilipinas sa bawat Pilipino. Isang bagong Pilipinas kung saan modern at mas epesyente ang pamamahala at mas mabilis na naihahatid ang mga serbisyo ng gobyerno. Naway mas naging malinaw po sa inyo ang kahalagahan ng PFM Reforms Roadmap 2024 to 2028. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na episode ng Budget 101. Ayan, napanood natin ang Public Financial Management or PFM Reforms Roadmap 2024 to 2028 na iprinesenta ng PFM Committee kay Pangulong Bongbong Marcos noong ika-17 ng Setyembre 2024 sa pangunguna ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman. Ito po ay isang plano para gawing mas moderno, mahusay at bukas ang pamamahala ng pambansang budget. Alam niyo ba nitong Lunes ay nakiisa ulit si Secretary Mina sa Asian Development Bank sa paglulunsad nitong PFM Reforms Roadmap
na ginanap sa ADB headquarters sa Mandaluyong. Tama ka dyan, Yusek Gales. Dito nga binigyan din ni Secretary Mina, mahalaga ang PFM roadmap na ito para matiyak na magagamit ng tamang pondo. At sa pamamagitan ng digital technology, sinusulong naman ito ang transparency at accountability para po sa isang bukas at epesyenteng gobyerno na naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Tama ka dyan. At kumpiyansa si Sec Mina na makakamit ng bansa ang A credit rating sa pamamagitan ng roadmap na ito. Ang galing po, di ba? Maraming salamat kay Mark Peña ng DBM sa paghatid ng balitang ito. At yan ang bagong kaalaman na hatid sa atin ng Budget 101 linggo-linggo. At siyempre, wag ho kayong bibitiw dahil Ang susunod nating segment ay ang Budget Matters. At yan, makakasama natin walang iba kundi ang very hardworking, intelligent, and competent Secretary of the Department of Information and Communications Technology, Secretary Ivan John Uy. Tutok lang at magbabalik po ang usapang budget natin makalipas ang ilang paalala. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam nyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, inubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Tayo no, sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin no, tinatawag na Create Law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Ano ba yan? Lubat na naman! Asan ba charger ko? Kaka-charge ko lang kanina. Nakasaksak naman habang ginagamit ko. Hala, bakit tayo umabot sa 100%? Oh yeah! Hindi na umaabot sa full capacity ang baterya ng telepono mo dahil palagi mo itong ginagamit habang nakasaksak. Ang magandang senyales para i-charge ang mga mobile devices ay kapag nasa 15 to 20% na lamang ang buhay ng baterya nito. Huwag naman ito palampasin ng 90 to 95% para hindi masira ang inyong mga gadgets. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa ating programa, kayo po ay nakatutok sa usapang budget natin. Ako po si DBM Undersecretary Goddess Hope Tibiran. ako naman po mga kaibigan, si Alan Alyanige. Tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa talapitan po ng inyong mga radyo. At syempre sabay din po tayong napapanood sa TV at syempre via Facebook Live sa PIA at sa usapang budget natin page ng Department of Budget and Management. At this point, dumako naman tayo sa ating tampok na Budget Matter! Usapang budget natin. Budget Matters. Mga kaibigan, isang makabuluhang talakayan po ang ating ihatid sa ating mga taga-subaybay ngayong gabi. Opo, dahil ang ating pag-uusapan ay tungkol sa digitalization project ng DICT sa bansa at ang mga hakbang na isinasagawa ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino sa cyberspace. Tama ka dyan, Yusek. Napaka-interesting ng talakayan na ito at mapalad tayo dahil binisita tayo mismo ni DICT Secretary
Ivan John Uy sa ating programa. Yan. Yan. Alam mo to si Sec Ivan kasi, no, parang napaka-approachable. Mhm. Pag tinignan mo pa lang, tapos laging nakangiti. Yes. Nakasama ko to si Sec Ivan sa Kusina Warrior. Uy. Ay, hindi lang to competent sa trabaho, magaling pa magluto to. Sir Alan. Ayan. At syempre, let's welcome DICT Secretary Ivan John Uy. Sir, magandang gabi po, Secretary, sir. Magandang gabi, Alan, at magandang gabi, Goddess. Hello, sir. So, bago po tayo magsimula, para po sa kalaman ng ating mga listeners at viewers, ano po ba yung pangunahing mandato? Kasi marami tayong mga kababayan na hindi pa alam kung ano yung mandato ng DICT. So, ano po ba yung pangunahing mandato ng DICT? At ano-ano po yung mga ahensya na nasasakupan ninyo? Well, tama kayo, no, Goddess. Maraming mga hindi nakakakilala pa ng DICT dahil bago itong departamento ng ating pamahalaan. Ang DICT po, ibig sabihin nito, Department of Information and Communications Technology. At ito po yung naatasan upang ma-address yung ating internet, digitalization, connectivity, cybersecurity, capacity building ng ating mga mamamayan sa digital technology. So, natandaan ko po na sumakay ako sa isang aeroplano at naka-jacket ako na nakalagay DICT. Nung katabi ko na flight attendant, tingnan ako at nagtanong, Sir, ano pong ibig sabihin ng DICT? So, ang sagot ko po, parati kayo nagbabiyahe, flight attendant kayo. Gumagamit ka ba ng e-travel? Oo, gumagamit kami ng e-travel. Yun, kaming gumawa nung DICT gumawa nun. So yan po ang ang role ng DICT is connectivity. So nagdadala kami ng mga internet sa bawat sulok ng ating mga isla. Number 2 is e-governance. Ang e-governance po humahanap ng paraan upang gumamit ng teknolohiya upang mapagaan ang mga transaksyon ng ating mga mamamayan para makapag-access sa gobyerno. Pangatlo is cybersecurity, na maprotektahan ang ating presensya ngayon at paggamit ng teknolohiya. At pang-apat is yung to develop yung skill sets natin, manpower sa workforce natin upang maging digitally literate tayo dyan. So, ito po ang mga ginagawa ng DICT. At madalas po, hindi napapansin dahil ang kinukumpara ko, ang DICT katulad ng sinabi nyo na yung nagluluto, nasa kusina po. Nasa kusina ang DICT. Kami po ang mga chef, mga cook na naglalabas ng mga putahe. Pero ang humaharap po sa customer ang waiter. At sila ang nakakakuha ng tip. So ang humaharap sa mga customer, mga frontline agencies. So tinutulungan namin ang Department of Tourism upang mapagaan yung tourism. Tinutulungan namin Bureau of Immigration, Department of Health, Bureau of Quarantine on the e-travel. So kung mapagaan po at medyo umiksi yung mga pila sa immigration dahil sa e-travel, ang bida po doon, immigration. Hindi po DICT. Although kami ang gumawa ng sistema upang mapagaan yung mapadali yung pag-access ng information at processing ng GSIS. So, ang DICT po nakipag-ugnayan sa GSIS at tinulungan namin upang mapaganda yung sistema nila para ma-upgrade at ma-integrate sa eGov app, no? So, ang matutuwa doon yung mga kliyente ng GSIS. At syempre, ang makikita nila is ang GSIS nag-improve ng kanilang serbisyo digitally. Pero ang mga nagluto, doon sa mga behind the scenes, kami at ang GSIS at tinutulungan namin. So, bawat ahensya ganun. Government portals, sir, and applications, yung mga ganyan, no? Even websites, di ba? Yes. DICT ang nagde-develop for yung gov.ph. Oo. At, dahil nung bago lang kaming pumasok,
less than 7 years kami, no? So marami na mga website dyan na ginawa nung dating panahon. At medyo luma ng mga teknolohiya at kadalasan walang security feature. Kumbaga may website lang. So nagugulat tayo minsan, mababalita natin, itong government website na-hack. Na-hack. Tapos pupuntahan kami, DICT, ano ginagawa nyo? Bakit na-hack yung website itong ahensya? Wala pa sa DICT yun. Yung website na yan, ginawa pa nung hindi pa ginawa ang DICT at walang kinalaman DICT doon sa pag-maintain ng website na yan. So dahil bago lang ang ahensya, dahan-dahan namin iniisa-isa ang bawat ahensya ng gobyerno upang matulungan sila to capacitate them to build up their cybersecurity resiliency and awareness. Alam mo, Sec Ivan and Sir Alan, I can attest to that. Bago pa lang talaga yung DICT, sabi nga ni Sec Ivan, mga 7 years. Kasi po alam niyo po, nung past administration, I worked with the Department of Transportation. So, noong 2016, ano pa po yun Department of Transportation and Communications. Naka-integrate pa. Tapos naiisip ko noon, so ibig sabihin lahat ng problema ng mga telecommunication companies, tapos hindi lang mga transportation yung i-handle namin. So thank God for DICT. Na-establish ang DICT at ngayon talagang they're on the right track. Tsaka binabanggit ni Sec, di ba? Yung digitalization at yung magiging benepisyo ng ating mga kababayan, ito of course is consistent and alongside doon sa mensahe mismo ng Pangulo na kinakailangan ang operasyon ng iba't ibang tanggapan ng ating pamahalaan ay digitalized para mas maging mabilis at maganda ang maging pakinabang ng ating ordinaryong mamamayan sa government services. Secretary, di po ba? Tama, Alan. Actually, sa tatlong zona ni Pangulo po, isa sa mga main themes niya is digitalization. To improve our capacity, to improve our competitiveness in the world, and to enhance the livelihood of our people. Opo. At align po yan sa thrust ni Secretary Mina. In fact, in close coordination with DICT, yung isa po naming Undersecretary, si Yusek Sasa del Rosario, I understand they're working hand in hand with DICT to promote digitalization. Kasi yan po ang isa sa mga pet projects din ni Secretary Mina sa DBM. Digitalize the entire bureaucracy. And that's what we're doing, no? Dahil alam nyo, ang DICT nandiyan dyan upang tulungan ang mga ahensya ng gobyerno to improve their digital services and their capacity building. So, hindi po kaya ng isang departamento ng katulad ng DICT na angkinin ang lahat ng mga digitalization ng bawat ahensya ng gobyerno. Daan-daang ahensya po yan sa national at 1,600 na local government units at ilang daang state universities and colleges at mga GOCCs. So napakarami po yan. At ang importante po ay magtulungan at hanapan kung sino ang pwedeng maging digital champion ng bawat ahensya. At sila po ang aming ma-coordinate, ma-collaborate upang maging mas maganda yung inter-agency sharing of information, of data, at ma-synergize po ang mga information na nakasilo dahil naka-isolate ang bawat information ng mga ahensya ng gobyerno. Ito si Sir Alan, ang dami. Ano po yung kanina niyo pang gustong itanong, Sir Alan, kay Sec Ivan? Siyempre, pag napapag-usapan yung DICT, ang isa sa mga unang pumapasok sa isip ng ordinaryong Pinoy, di ba? Yung digital connectivity. Pero pag ganun, tinatanong nila kaagad nadidinig yung free wifi. At patuloy ang pagsasagawa ng DICT ng mga proyekto para higit na maraming lugar ang magkaroon ng free wifi at yung connectivity ng ating mga kababayan. Secretary, hindi po ba? Ay maging mas kumpleto o mas maging malakas ang signal at iba pa. Sa aspetong ito, Secretary, Sir, ano na po ang update na may share natin sa ating mga taga-subaybay, Sir? Well, opo. Sa loob po ng 2 taon, nakapag-deploy po tayo ng higit na 13,000 sites, no?
sa buong Pilipinas. 13,000 sites sa loob ng 2 taon. Ito ay pinakamataas na antas ng ating mga deployment ng Wi-Fi sa history ng DICT. At tuloy-tuloy po ang ating deployment niyan. At ang tinatarget po natin ang tinatawag na GIDA area. Anong ibig sabihin ng GIDA? Opo. Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Ito po ay yung mga areas na nasa kabundukan, Yung mga sagada, isla, ano? mga isla na hindi naaabutan ng mga telecoms natin. Bakit hindi naaabutan? Dahil alam niyo po, yung mga kumpanya natin ng mga telecoms, siyempre, kailangan kumita sila. So kung maglalagay sila ng infrastructure doon, kakaunti yung tao or masyadong malayo, yung gagastusin nila upang maiparating doon yung cell signal, napakalaki, hindi nila mababawi yan at malulugi sila. So iniiwasan nila yung mga lugar na yan. At dyan po ang pumapasok ang DICT sa gobyerno. Ang gobyerno ngayon ang magdadala ng connectivity doon sa mga liblibang lugar. Paano po yan, sir? Minamandate nyo sila to install sites dun sa mga areas na identified nyo as Hindi GIDA? po. May pondo po ang gobyerno Okay. upang mag-deploy ng free Wi-Fi. Okay. Ito'y kinukuha sa tinatawag nating Spectrum Users Fee. Ito po yung fee na binabayad ng mga telecoms company sa gobyerno upang magamit yung spectrum. So may nakokolektang isang halaga ang National Telecommunications Commission at may batas po, may free Wi-Fi law tayo na nagmamandato na ang pondo na yan ay gagamitin upang maipamahagi ang ating mga free Wi-Fi sa mga liblibang lugar. So yan po ginagawa natin ngayon. Ngunit sa tingin po namin sa dami ng mga lugar na kailangan malagyan, mukhang maaaring kapusin na tayo sa pondong yan. So dapat humanap na tayo ng mas ma-epektibong paraan upang mapondohan itong free Wi-Fi program. Opo. At dyan po tumutulong ang Department of Budget and Management para masiguro po na may sufficient budget or funds para po mapondohan yung mga programa po ng DICT at ng iba pang ahensya ng pamahalaan. At dyan po kami parating nag-uusap ni Sec Mina dahil parati naman napakaganda ng kanyang Nanonood po si Sec Mina. Si Ivan. Hello daw po. Hi Sec Mina. Thank you very much sa mga dagdag na pondo na naibahagi sa DICT at malaki pong maitutulong nito sa pag-deliver po natin ng mga free Wi-Fi at sa mga proyekto ng ating departamento. So malakas na partner po ang DBM sa DICT at nagpapasalamat po kami diyan. Ayan po. At alam niyo po ba, nabalitaan naman na nitong April 2024, inilunsad po yung Phase 1 ng National Fiber Backbone para po sa kabatiran ng lahat. Ano po ba ito, Sec Ivan, at sa paanong paraan ito mapapabuti yung digital connectivity ng bawat Pilipino? Okay, maganda yan. Ang National Fiber Backbone po, yan yung tinatawag nating kumbaga sa katawan ng tao, yan yung spine. Yan yung spine na dumudugtong ulo hanggang sa balakang. At ito po, kung sa road, DOTR kayo, yan po ang highway. Opo. Yan po ang super highway. So dyan po yung high capacity na magdadala ngayon ng broadband dito sa spine na ito. From there, gagawa ngayon tayo ng mga middle mile na dudugtong dito sa spine na ito at last mile na from that middle mile dudugtong ngayon sa mga bawat barangay, munisipyo, mga different areas. Today po, merong spine pero ang pagmamay-ari po pribadong sektor. So itong mga malalaking telecoms company, meron sila nun. Ang gobyerno wala. So ang gobyerno nagdedepende ngayon sa mga private sector upang ma-deliver yung mga broadband natin, whether it's the free Wi-Fi, whether it's the GovNet, kino-connect yung mga national government agencies, mga local government agencies. Nagre-rely po tayo sa private sector. But with the national broadband connectivity, gobyerno po ang may-ari nitong highway na ito. So ngayon,
lahat ng mga proyekto ng gobyerno na nangangailangan ng connectivity, pwedeng dito na gamitin at hindi na tayo magre-rely. Yung private sector, magiging kumbaga backup na lang natin. So mas malaki ang control natin diyan dahil siyempre yung private sector may bibigay na bandwidth sa inyo at may bibigay na bandwidth sa gobyerno at may bibigay na bandwidth sa mga ibang negosyante. Ngayon, kung medyo nagkakapos na, masyadong maraming gumagamit, medyo magbabawas sila ng connectivity sa ibang sektor upang mabigyan ng priority yung iba. Kung mas malaki binabayad ng mga bangko or mga ano, edi doon mauuna, edi yung government na siyempre lowest bidder tayo. So magiging ano tayo, dehado dahil magiging last priority. So yung signal medyo hindi ganun kaganda dahil mas important. So kung government ngayon ang may-ari ng highway na yan at tayo mismo, so tayo may control. At tayo, yun ang national broadband. Yan ang national broadband natin. Maganda yung binabanggit ni Secretary Uy na kung ngayon nandyan pa rin ang malakas na partnership between government and the private sector pagdating dito sa industriya ng digitalization, darating yung araw na unti-unti yung gobyerno naman ang magkakaroon mismo ng mas malaking infra dito sa digitalization na ito at slowly yung private sector ay makaka-focus na doon sa mga intended na customers nila pagdating ng araw. Dito po sa mga pagpaplano ng ating DICT, sa tingin po ninyo, gaano katagal bago natin ma-realize ng fully ito inyong binabanggit na transformation na ito na paunti-unti. Di ba yung April, ang nilaunch po is yung Phase 1? Phase 1, phases po ba yan, Sec? At kailan po? Up to 6 phases. 6 phases. 6 phases. Pero yung Phase 1 po, medyo mahaba po, no? At na-delay ng husto. I think it was about mga 5 or 6 years na delay. So naapura natin sa loob ng 2 years, the first 2 years talagang ni-rush po natin 'yon para ma-resolve ang napakaraming problema doon sa paglatag ng phase 1. So ngayon sa nung April nga ni-launch na yung phase 1, operational na. At ginagawa na rin ngayon ang Phase 2 at Phase 3. At matatapos po ito ng Marso ng 2025. Malapit na. Phase 2 and Phase 3 na by March. Yes, by March 2025. Covered niyan? So Phase 2 and Phase 3 now, kasi Phase 1 po is from Ilocos to Metro Manila. Okay. So covered yung mga provinces, 17 provinces ng Luzon, no? At least Metro Manila and Northern Luzon, Central and Northern Luzon. So Phase 2 and Phase 3 will cover Bicol region, Eastern Visayas, and parts of Mindanao up to Davao. Wow. Actually, yan yung patunay na wala na yung konsepto ng Imperial Manila Na syempre yung sabi nila yung technology nakapokus lang sa Metro Manila. Ngayon kasama Ilocos, Bicol region, Visayas, and parts of Mindanao. Yes, and Goddess, so ang strategiya namin is ganito po. Well, alam nyo, galing sa budget, taon-taon may nilalabas na pondo. So yung pondo na yon, kung gaano kalaki yung pondo, doon lang aabutin yung project. So katulad nito, Phase 2 and Phase 3, dahil lumabas yung pondo na maaga, so matatapos ng Marso ng 2025. Phase 4 at Phase 5, kung antayin pa natin, edi 2026 na yung budget. Tapos kung Phase 6, maaari pa yata magkaroon ng Phase 7 sa Western Mindanao, 2028 na, 2028 na. So naisip po namin, hindi po tayo maaaring mabagal sa ating digitalization dahil ang buong mundo po karera po ito, no? Karera sa buong mundo, madalian. So ang ginawa po ng DICT hindi na po namin binigyan ng problema ang DBM. Ang ginawa po namin is nakipag-ugnayan kami sa World Bank at nagproseso kami ng utang ng loan sa World Bank
na nagkakahalaga ng $288 million. ODA po, no? Oo. Upang mapondohan na rin yung phase 5, 6 and possibly phase 7. So hindi na ho tayo mag-aantay ng 2027 or 2028 pa para matapos yung phase 5, 6 or 7. Dahil actually today na-approve po ng World Bank Wow, yung loan. Thank you, Yung World loan Bank. natin. This morning, alas 6 ng umaga na-inform kami from Washington DC. Na-approve na yun. So, ginagawa na yun, 5, 6, and possibly 7. So ang mangyayari ngayon, budget ng DBM, nagpopondo ng phase 2, phase 3, phase 4. Tapos, sasabay na rin natin, since lumabas na yung pondo doon, phase 5, phase 6, at saka phase 7, sabay na, hindi na ho magiging, kumbaga, nakahelera na mag-antay pa tayo ng budget ng 2027 upang magawa yung the rest of the so yan ang mga ginagawa naming paraan upang mapabilis ang ating implementation. That's a very strategic move, Sec Ivan, no, DICT. And thank you, World Bank. Naku, fresh na fresh pala yung balita. Nabalitaan nyo ba yan kanina, Sir Alan? Oo. But anyways, Okay. ayan po, habang medyo mainit yung ating talakayan, no? But siguro magbe-break lang tayo sandali, Yusek, for a few reminders mula sa ating stasyon. Pero babalik pa rin tayo maya-maya. Ayan po, magbabalik po ang usapang budget natin makalipas lamang ang ilang paalala. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita at impormasyon, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, 738 AM. Yan, nagbabalik po tayo sa Budget Matters ng usapang budget natin. Ako po ulit si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At kasama pa rin po natin Sir Alan Alianige, ang Station Manager ng Radyo Pilipinas. At syempre po ang atin pong guest ngayong gabi, ang masipag na DICT Secretary Ivan John Uy. Yan. At syempre, meron pa tayong maraming tanong para kay Secretary Uy.
Kasi very interesting talaga itong DICT at yung aspeto ng digitalization. Nito pong nakaraang Setyembre ay umangat ang Pilipinas ng 8 notches mula dun sa 61st spot. Ngayon ay 53rd spot na dito po sa 2024 United Nations Global Cybersecurity Index. Ano pong ibig sabihin nito? Ika nga, no? In relation doon sa pagsusulong natin ng cybersecurity dito sa ating bansa. Secretary Isa. Ay, naku Alan, napakagandang balita po yan, no? Dahil ang United Nations na po ang nakapagpansin na ang Pilipinas umuusad ng napakabilis dito sa larangan ng cybersecurity. Alam niyo po, ang cybersecurity at cyber threats lumalawak po, no? At lumalalim ang mga cyber threats, mga cyber criminal organizations, mga cyber attacks sa buong mundo. At ang bawat gobyerno malaking problema po ng iba-ibang mga estado upang paano matugunan itong malaking problema sa cybersecurity. So, merong itong assessment yung United Nations kung sa bawat bansa ano po ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno at ng pamahalaan upang paigtigin at patibayin, no, ang cybersecurity ng buong bansa. At dito po malaki pong ating improvement, no, from rank 61 tayo naging 53 na po tayo. So from tier 3 naging tier 2 na sa cybersecurity tayo. At isang punto na lang po, ang score po natin is 93.5. Ang tier 1 po is 95. So 1.5 points na lang, tier 1 na po tayo. Ang tier 1 po, yan po ang Singapore, ang Estados Unidos, ang Japan, South Korea, Estonia, UK, Australia. Ito po ang mga tier 1 countries. Sana makasama tayo sa tier 1 anytime soon. Isang tulog na lang po. Isang tumbling na lang. Pero napakalaki po ng talon natin diyan. At hindi po tayo ang sariling nagmamalaki nito. Ang United Nations na po ang gumawa ng assessment at sila mismo nagsabi. So, very objective assessment po ito ng ating mga ginagawang paraan. Meron po kasing ibang mga, may mga iba pong mga nagko-comment na, nako, gawa-gawa nyo na yung numbers, mga ganyan no? O hindi po United Nations na po mismo yung nagsabi niyan. Numbers don't lie. Yes. Yung rank natin, talagang bumubuti. May kita nyo 8 notches. Diba? Yung in-improve ng ating estado. And related to that, Sec Ivan, di ba yung sa cybersecurity? Ito, ngayon, I'm sure yung mga kababayan natin, gustong-gusto nilang makarinig ng tip coming from the DICT Secretary himself. Paano ba maiiwasan ng mga kababayan natin yung maging biktima ng yung mga scams o yung mga pang-hack sa mga sites nila or pages or even, di ba sa mga text ngayon, Sir Alan? Madaming yung mga links na sinesend, tapos i-click, yes. Pag kinlik mo ngayon, mako-compromise yung confidentiality ng ilang mga detalye na dapat sana ikaw lang. Na ng credit card mo, yung mga ganun. Ano po ba ang tips coming from the DICT Secretary himself? Ang general rule po, no, dito sa online is always be suspicious. Yan. Always be suspicious dahil ang mga cyber criminals po ngayon napakahusay at napaka-skilled, no, sa kanilang mga technique upang manloko ng tao. In fact, minsan gumagamit na po sila na tinatawag na AI upang manloko ng tao. Ginagaya yung boses, ginagaya yung imahe. So makikita niyo po sa social media, kukuha sila ng isang panauhin na medyo sikat at sasabihin nila ini-endorso niya ang isang produkto
Ay, may napapanood nga po akong ganyan. Oo. Sabi ko, Sponsored. Oo. Pag tinignan mo, hindi naman. Hindi. So, bumili kayo nitong supplement or bumili kayo ng crypto at dinidirect kayo sa isang site. So, mga panlolokong yan. So, maging alerto po dyan. Number 2 po, kung makatanggap po kayo ng text na nagsasabi na galing sila sa bangko. Yan. Galing sila sa credit card company. Galing sila sa ahensya ng gobyerno. At may nakadugtong po na link. Ang link po kadalasan ang kulay po blue, no? Blue ang kulay niyan. At kiniklik nyo po yon sa text at dadalhin po kayo doon sa website. Wag nyo pong i-click yan. In fact, ang requirement na po natin na binigay sa mga telecoms companies is bawal na po magpadala ng mga text messages na may link. Dahil yun po ang ginagamit ng mga manloloko. Bibigyan ka ng link, sasabihin ng link, ito yung bangko. Pero pag-click nyo, dadalhin po kayo sa peking site na kamukha ng totoong bangkong site. At sasabihin, pasok nyo yung username nyo at pasok nyo yung PIN or yung password nyo. Yun na. Ayun pala, kinuha na nila ngayon yung username at PIN. At sila ngayon ang papasok sa tunay na account nyo at sisimutin ngayon yung account nyo. So wag po, no? Wag pong basta-basta maniwala. Pangatlo po, do not be greedy. Do not be greedy dahil ang mga cyber criminals they prey on people who want easy money. Yan. So manunukso sila, sasabihin sa inyo, eto, no, makakabili kayo ng isang cellphone na alam nyo nagkakahalaga ng 20,000-30,000 ng 2,000 pesos lang. Pwede ba yun? Pwede ba yun? So if it's too good to be true, it is. So do not believe those schemes. Yung mga sinasabi na yung nanalo ka ng 350,000 pesos. Yes. Tapos maniniwala ka naman. Tapos, di ba, isip din na, bakit kailan ka ba may contest ka ba? Meron ka bang sinalihan in the first place? Bakit bigla kang mananalo ng ganon? Tapos, kung tumawag ka, ayun, alam na interesado ka na at medyo mahina yung ano nyo. Gullible. Gullible kayo. Ayun, sasabihin, upang makuha nyo yung 300,000 nyo, dapat may processing fee na 1,000, 2,000. Pagbigay nyo, hihingi na naman. May nakalimutan kami, may tax pala na kailang bayaran na 5,000. So habang dahan-dahan kang kinukuha ng pera, palaki ng palaki, ayaw mo nang bitawan kasi sabi mo, isipin mo, namuhunan na ako dito, gumastos na ako ng 10,000, gusto ko na talagang makuha yung 300,000. Wala naman yun, drawing lang yun. Drawing, yes. So do not be greedy, sabi nga nila. Do not be greedy. If it's too good to be true, it is too good to be true. So do not just believe that. Number 3, alam nyo, yung mga bangko, nag-iisip po ng mga paraan upang ma-secure ang inyong mga transaction. So, binibigyan kayo ng mga OTP, mga one-time password. Huwag nyo pong i-share yan sa kahit kanino man. Kahit sa boyfriend, sir. Well, unless joint account kayo. Oo. So, may facial recognition pa nga ngayon. So, yan ang ginagamit natin ngayon. So, mamaya, sa discussion natin the eGov app, we will dwell onto that, yung mga security features ngayon na ginagamit natin upang mabawasan yung oportunidad ng mga manloloko na makapanloko. Ayan nga, actually, bago po tayo magtapos, gusto talaga nating itanong yung updates dyan sa eGov. Yes. Sec Ivan. Kasi ang daming mga nagtatanong natin, mga kababayan, ano yung eGov? Ano yung benefits niyan, paano makakatulong sa sambayanan. So, ito mismo galing kay Sec Ivan. Can you please elaborate po ano po yung eGov? Okay. Ang eGov PH app po ay isang app na pwede nyo ma-download sa inyong mga mobile phone. Ang layunin po nitong eGov PH app ay upang maging mas madali ang inyong transaction sa gobyerno.
So, naka-incorporate na po dyan yung Pag-ibig account nyo. Hindi yung pag-iibig ha. Yung account nyo po sa Pag-ibig contributions nyo. Okay. Yung PhilHealth, nandiyan na rin po. Tapos, sa mga opisyal ng mga gobyerno, GSIS, nandiyan na. Yung SSS, inaayos pa, no? And then, of course, yung e-travel, nandiyan na rin. And meron kaming incorporate na e-jobs para sa mga naghahanap ng mga trabaho. And then, we will be incorporating their other government agencies. Like, kung professional po kayo, PRC, diba, meron kayong kinukuhang mga PRC license. Nandyan na po. So, kung na may eGov.ph app kayo, once na verify yung facial recognition na authenticated, makukuha nyo po dyan yung national ID nyo. Wow. Digital national ID. Hindi na kayo kailangan mag-antay ng card nyo, no? Kung wala pa kayong card. At kung meron man, meron na rin po kayong digital ID. Pero one-stop portal pala yan? Or Opo. So, this basically will be your one-stop portal sa ahensya ng mga gobyerno. At dahan-dahan po namin dinadagdag yung mga ahensya ng gobyerno na pwede nang mai-connect, no? Dito sa eGov.ph app. Yung sir, yung mga like yung mga Office of the Ombudsman, 'di ba may mga government employees na gusto mag-apply ng mga ombudsman clearance sa mga sandigan bayan? So yan ho ang mga ahensya na i-connect natin. NBI, DFA, so lahat ng mga ahensya na madalas nating kailangan makatransaction. LTO yan. Yes. LTO, tinatrabaho na po namin. We're working with si Asek Vigor Mendoza on that para maka-issue na rin tayo ng digital driver's license. But ang maganda po dito is magiging integrated po ito iba-ibang ahensya ng gobyerno. Anong ibig sabihin po nito? Example, nag-fill up na kayo ng form. Kasi kung may transaction po kayo sa gobyerno, pag fill up kayo ng form, triplicate, pangalan, address, date of birth, lahat yan. Nakatamad. Wala pang carbon yan. So, uulitin mo sa page 2, receive mo sa mga 3 kopya. Yes. Pagka-submit nyo yan, sasabihin sa'yo, okay, pumunta naman kayo doon sa susunod na ahensya upang i-process yung next step. Form na naman yan. Uulitin na naman yung pangalan, yung address. Pareho parang information na kinukuha ng bawat ahensya ng gobyerno. Minsan sa isang application, magtatayo kayo ng negosyo, mga 4 o 5 mga ahensya ng gobyerno ang pupuntahan nyo, pipila kayo doon, mag-a-absent kayo sa trabaho dahil gagawin nyo yun. Yung pamasahe pa nila, sir. Pamasahe. Ang iba galing sa probinsya. Kukuha pa ng mga tirahan dahil pupunta sa Maynila. Tapos mag-a-absent sa trabaho at pipila buong araw. Hindi matapos. Babalik ulit doon sa ahensya upang dahil sa dami ng mga kailangang gawin. So ngayon, with this eGov app, once na fill up nito sa isang ahensya, kung may kadugtong po na step, no, na kailangan gawin, hindi nyo iuulitin yung mga yan. Dahil na-store na yung data. I-share na lang ng ahensya yung data na yun doon sa kabilang ahensya at kabilang ahensya. So, gagaan po. Gagaan ang trabaho. To save time, money, energy, resources. Right. Money. And at the same time, since hindi ho kayo pipila doon, you can all do it from your home. Anywhere. With your mobile phone. Diba yung mga senior citizens, right. So kayo mga PWDs, syempre kailangan ta-transfer pa from one agency to another. So napakasimple po. Ito pong ehemplo na mai-share ko sa inyo, GSIS. Dati po ang GSIS, para makapag-collect po kayo ng inyong insurance, inyong pension, dapat mag-report po kayo doon. Paano po ang iba dyan, mga 80 anyos na, 90 anyos, nasa ospital, hindi na makagalaw. Ang ginagawa po dati is nag-hire pa ng ambulansya, transport yung pasyente doon sa GSIS office upang ma-validate na buhay pa yon, para ma-validate, para matuloy yung pension. Gagastos ka ng ambulansya? Kung ano pa mangyari doon sa matanda. So,
nakipag-ugnayan po si President Wick sa amin. Oh, DICT. Oh. At napaka forward thinking po itong President Wick. So nakipag-ugnayan kaagad sa amin. DICT, ano pwedeng gawin natin upang mapagaan ang So ginawa namin ng app ngayon at sistema. So ang gagawin na lang, nandoon sa hospital bed, ise-selfie na lang or kukunan ng picture ng kamag-anak yung relative na bedridden. Ngayon, because of facial recognition, mabe-validate yon sa sistema ng GSIS. Oh, Ito live itong talaga. picture, Siya buhay nga talaga. pa, go yung pension. So, napakalaking benepisyo, no? At gumaan yung transaction ng GSIS ito. Kasi grabe po yun, di ba? Mag-hire ka pa ng ambulansya, gumagastos ka na nga for the hospitalization ng matanda, tapos gagastos ka pa for... Tsaka baka kung mapano pa yung pasyente, di ba? Yes. Mahirap. So, yan, isang employee po yan. And dahil sa data sharing, meron kaming tinatawag na data exchange platform, kung anong update sa isang ahensya ng gobyerno, automatic updated na sa lahat ng gobyerno. So, ang example po dyan, mga babae, bagong kasal. So, nag-decide sila na papalitan yung apelido nila. Kukunin nila yung apelido ng asawa nila. So, anong mangyayari dyan? Kung professional po kayo, pupunta kayo sa PRC, papalitan yung pangalan. Pupunta kayo sa bawat bangko, dahil yung mga bank accounts nyo na dalaga yung pangalan, papalitan nyo ng married name. Pupunta kayo ngayon sa LTO, yung driver's license mo, i-update mo. Pupunta ka sa DFA, update mo yan. Pupunta ka sa NBI, Pag-ibig, PhilHealth, SSS. Ilang ahensya, iisa-isahin mo yan. Dapat sa mga susunod na generasyon, yung apelido ng babae yung nasusunod Pag joke lang po. So with this app, integrated po, once na na-update yan, sa ang isang ahensya, updated na po lahat. Very nice. So, ang laki pong ginhawa. Ang laking ginhawa. Yan ang bagong Pilipinas. Yes. Nasingit talaga yung bagong Pilipinas. Totoo po. Dahil yan po ang parating nire-remind ni Pangulo sa amin tuwing nagmi-meeting kami. Paano natin mapagaan at mapabilis at ano tawag nito? Ma-elevate po yung ma-elevate yung service level ng public service sa ating mamamayan because our people deserve it. Yes. They deserve nothing but the best. Yan, Yes. Sir Alan. Bago po Okay. tayo magtapos, ano po yung tanong? Well, of course, hingan natin ang parting message, higa nga, si Secretary Uy para... May mga gustong i-shout out baka meron ding gustong i-shout out si Sec and mensahe, of course, para sa mga nanonood na nakikinig sa atin ngayong gabi. Well, na-mention po, Alan, na-mention nyo po kanina kasi yung pag-angat natin sa Cybersecurity Index ng United Nations. Pero may dalawa pa hong magandang balita on top of that. 3 po yan, no? Ang pangalawa po is yung sa United Nations again, yung e-government Development Index, eGov Development Index. Umangat po tayo ng 16 places. Wow. So dati po nasa 89 tayo, ngayon po ay nasa 73 ranking na tayo sa buong mundo. So napakalaki po ang inangat natin sa eGov Index. At dahil po diyan sa e-Government Development Index. Yan po yung mga eGov PH natin, mga eGov app, mga e-travel natin na nai-deploy po natin. So sa paningin po ng United Nations isa tayo sa mga bansa sa buong mundo na napakalaki ng inangat 16 levels, no, ang inangat natin. At pangatlo po ay yung tinatawag na Global Innovation Index. Ano po itong Global Innovation Index? Ito po index na tinitingnan paano gumagamit ng teknolohiya ang isang bansa upang maangat ang competitiveness ng bansa. So dito po, medyo mas maliit po, pero umangat pa rin tayo ng 3 pwesto. 3 points, no? 3 points from... So now, today, we are rank 53 from a list of about 180 countries.
Ayun. So, Not bad. so three pit kumbaga. Ano yung every year po yan? Ina-assess. So napaka magandang balita po, no. Nasa second year pa lang tayo ng ating administrasyon. Nung June, nag 2 years lang tayo nung June, October pa lang ngayon. So mga pa lang, mga 27 months. Opo. Ayan, yung mga achievements ng DICT, this proves na yung administration is really working to achieve na bagong Pilipinas that they're envisioning. Ayan. At thank you very much po, Sec Ivan. Talaga, narinig nyo yung DICT natin na talaga naman nagtatrabaho, nagseserbisyo sa ating mga kababayan. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Muli, ako po, si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At syempre, samahan niyo po muli kami sa susunod na Biyernes. Yan po ay 6 to 7 p.m. dito po sa Radyo Pilipinas. 738 kHz sa inyong mga AM band na papanood sa TV at syempre sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, ng PIA at usapang budget natin page ng DBM. Yan, at muli po bago po tayo magtapos, pinapasalamatan po namin ng buong puso si Secretary Ivan John Uy ng DICT dahil po sa kanyang pagpapaunlak na dumalo sa ating programa sa istasyon mismo ng Radyo Pilipinas. Thank you very much po, Sec Ivan. Thank you. Nawa po ay may napulot at natutunan kayo sa ating tinampok dito sa ating programa. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa, ang Salam Radio mula po sa Department of Budget and Management. Ako po, si Goddess Hope Libiran at ito ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. This is a public service announcement